Basay! Okay. So ngayon buddies, itong test digging natin yan. Pinupunteriya talaga natin diretso. So, palagi tayo naka 5 feet by 5 feet, no? Preparation sa timbering or adjustment sa digging, no? Kaya nag-trenching tayo para makita ang setup. Kasi kung may tatamaan tayo na medyo dihado, pwede tayo ka-atras, no? Or maka-move para ma-adjust. Okay. So ngayon nangyari, bakit hinuhukay natin to? Dahil sa elemental markers. Okay. Tingnan muna natin yan. Ito nilakpan to. Ito tinatawag natin na twin rocks or double big boulder marker. Dalawa to. Isa, dalawa magkatabi. Double BBM. Okay. Ginagamit ito, ang pagitan niya for linearity. Mahiwa yan. Ayan, yan. Oh, may daanan yan. Patungo sa target. So ito yung tinatawag natin na linearity for centering to the target. Ang base naman natin na elemental dito. Dito sa isang boulder. Ito, may pader to. Ayan. Sa baba ng pader, may triangle. Ayan siya ba dito? Isa, dalawa, kasi isang daliri, tatlo. So, tingnan mo, naka-triangle yan. Okay? So, pakisukat, pader. 9, kabila. 9, ito siya. 7. So, 8, sorry. Okay. So, 9, 8. Okay. Ngayon, actually, ang triangle is triangulation of load. Kaya nga dito may load. May load din doon sa kabila. Saka may load sa taas. Kaya tingnan natin saan ang tatama ng tama. Ito siya, kung titingnan natin ang linearity nito, 50 degrees. Yan. 50 degrees siya, no? Yan. 50. Ito naman siya is ito eh. 320 degrees. Ito, ang alignment niya. Ito siya ang sasapol sa 3 grams. Ito tinatawag natin na 360 degrees. Yan. Itong alignment na to. So, ibig sabihin, ito ang susundan natin na tinatawag natin na north-south alignment or 159 pattern. Dahil 9 siya, galing dito, sukat tayo ng 9 patungo sa big side. Ito na, sundan natin. Anong tatamaan sa 9? Sampig lang sa bato siguro, brother. Okay. Isa na 9, okay? Iigo sa bato. Okay. Doon na sarado 9. Good. Ngayon, ang tatamaan ng 9 bodies, may bato dito na naka-fix, na naka-wall type. Yan, ang hinukay natin naka-wall yan. Ibig sabihin, boundary. Boundary sa hukay, sa shot. Okay? So, huwag mo nang hukayin dyan, boundary na ngayon. Okay. Diyan lang tayo, hanggang dyan lang tayo. Okay. Pag dito naman tayo tatayo, yan. Nasa east side na to, sa west side naman doon. Okay. Itirahin muna natin. From south to north, may lock point siya dito na susukat ng size hanggang dyan. Diba? Center point pa rin ng item. Ibig sabihin nito, 9 plus 6 equals, children, 15. Yung tinatawag natin na 15 dimension linearity. So, dyan pa lang, sa 159 na 59 pattern, nakalock na ang isang boulder, nakalock din isang bato doon. Pag mawala yan ay may counter lock pa doon na isa, may 15 na tayo na linearity na sukat. Tapos sa tama sa 9 dahil code 9 yan ang south patungo doon sa item. Dito naman sa lock point niya, size. So 15. Nasa gitna tayo ng 9 at size. Tapos may confirmation dito sa S side na kung mawawala man ito, ay mayroon pa dito ang bench marker. Tinatawag kong bench kasi maupuan. Hindi being na maupuan siya. So pag dito ako kukumpas, ayan. East, west. No? Okay. Sa east, doon natin makikita napakalaking bato. Yan. Okay. Next mo kumaya. Sa west side, may metal element. Lock pa rin. Ito siya. Ayun ang dugo, no? Yan, no?
Metal. Parang heart lang siya, buddies. Ito. Malaki to, malaki. Lupag. Okay. So yan. Ngayon, kung titingnan yung perimeter nito, buddies, pinakura lang ito ni Black Phantom, no? May pader na ito. May pader, may kural. May bakod. May bakod. Oh, ito yung tinatawag na pinascom Ranger moves. Mga ano lang to, mga kahoy lang dito, mga ipil-ipil. Ano? Pinatalian lang ng ano tawag dito? Straw. Yan. Safety na. Kasi minsan may mga tao na naliligo sa sapa para hindi makapasok. So for safety purposes. Ngayon ang nangyari, buddy, sinukay na natin. Yan. Sumapol dyan. Yung isa na yan, flat yan. Yan. Na anuhan lang ng lupa. Flat yan na bato na makinis sa 3 feet. So dito naman, may pader siya patagilid. So, adjust tayo na poste doon. Dito may lock. Ito galing to sa gitna. Itong malaking paa. Diyan may daanan yan. Pag magulan, makapasok ng tubig dyan. Kapandit sila yun. Diyan ang item natin na spot. Dito sa gilid na yan. Ngayon, napakaganda buddies dahil ang mga marker dito ay sobrang dami, no? Saka napakaganda. So, kung titingnan naman natin ang situation, madali lang sila magkuha ng mga marker during their backfilling kasi ang lapit ng creek, yan o. 30 feet. Sapa. Creek na. Oh, sapa, sorry. Sapa na. Yan o, buhay na sapa. Then, doon naman sa norte, no? North yan dyan. Dyan ang gorilla, malaking gorilla. Facing here. Pero pag doon ka tatayo sa harap niya, doon ang isang tinatawag natin na ulo ng agila. May vlog, may specific vlog tayo dyan. Yung pag dito tayo, malaking mukha ng gorilla. Okay. So ngayon buddies, diretso na, hukay na tayo, di ba? So nakita nyo na, fire element, lock sa norte, no? Wood element, lock naman sa metal. Diyan ang tinatawag natin na cross intersection sa gitna. So, kaya naglabasan ang lahat ng marker na to. Ang barrier nito, boulder, dahil ang daming bato. So, alam natin, pag mabato ang area, sure ball na. Maraming malaking bato na tinatambak nila na binabaon para maging barrier. Harang. Ang ma-discourage ka, huwag ka na lang maghukay. No? Pero, pag gusto mo talaga, may paraan. Chin block lang katapat yan. Tingnan natin sa team video, may chin block na. Huwag kayong titira ng chin block na maliit. Yung ano na, dito na 5 tons, no? 5 tons. Top. Above. Yun. Okay, so ngayon, napakadami ng tawag natin na hidden tree marker. Pero ito yung ano ba? Kanang pinahan kay ko. Ito tinatawag natin na butas. Butas ng duwende ni Snow White. Oh, may taas siya na 7. Okay, ang lapag niya. Oh. Diyan to body sa gitna na po. Tingnan nyo, talagang ginagawa talaga siya. So man-made ang pagkagawa. Natural lang ba to? Pero man-made, may hiwa pa. Saka makatayo siya. Yan. So, butas na butas talaga. Butas na ng duwende. Matulis eh. Oh, butas ko kasi, hindi matulis eh. Yan. Okay. Yan ang butas. Okay. Ang pinapatungan naman niya, helmet type ito buddies. Ito ha, malaki to. Hindi ito matuwad brother. Flat ito sa lalim eh. Yan. Putol. Hindi siya buong bilog. Okay, opening ang meaning niyan. Okay. Sabi muna natin ito. Tapos, diretso na tayo sa tamago. Yan o, malaking tamago. Inventory marker. Ang inventory marker na indicate ng items. Ito siya. Yan. Kita nyo yan? Gold bar items indication yan. Yan. Rectangle. Yan. Okay, yan o. Mas klaro yan. Okay, yan ang inventory marker. Alam natin ang laman through this marker. Maliit na gold bars, buddies. Yan o, ang ganda. Okay. So, patuloy tayo. Hindi namin nilinis na lahat. Pero may nalinisan kami. So, ito.
itong tinatawag natin na code maro. Okay. Pero the same time ang code maro, pag hindi perfect circle, consider siya as tamago pa rin. Ano yung itlog ng ostrich? Bilog yan eh. No? Ostrich egg. Yan. Ito siya, tamago or code maro. Okay. Pero may mga ano talaga tayo, may mga tinatawag na tamago talaga. Yan. Isa, dalawa, sabi mo na sila. No? At maliit na itlog. Yan ang mga tamago natin. Half moon. Box type marker. Maliit lang. Ayan. Box type. Almost diamond. Tapos, yung tinatawag natin na red tisa. Alabas talaga to. Dami. Pula talaga yan. Baris pula or medyo maroon, brown. Basta pang centering yan. Tapos, heart. Heart na maliit. Okay. Ito. Kokoro. Kokoro marker. Code Kochi or opening. Kojiki stroke. Yan. Letter D or metal element. Yan. Manipis lang ba dito? So, mapapansin nyo, may mga basag. Natawag natin ito, broken slab marker na code 5, letter V, cut. Yan. Manipis yan, oh. Talagang basag. Saka ito, mahibulong ka, oh. Hamis, no? O basag sa ilalim. Ibig sabihin, man-made na ang pagkalagay. Binasag-basag talaga. Ito pa, oh. Dito na tamaan ng bara. Yan. O, makinis, oh. Oh. Basag. So, man-made. Yan. Mga triangle, yan. Dami pa. Yun. Heart na Superman. Ito pa ang tinatawag natin na underwater deposit kasi ito ang tinatawag. Bato. Malalagyan ito ng tubig. Eh. May hole. Siyempre, lapit sa sapa eh. Kailangan ng submersible pump pag matubig na. Ganda nito. Enclosure to. Yun ang gold bar. Gold bar size. Okay, inventory marker. Good. Magikan. Ganda. Talagang makita mo bodies yun. Talagang binasag. Basag-basag. Okay, so yun ang indication na nasa sentro tayo ng shaft. Ibig sabihin, hindi tayo nalihis. Kasi dyan talaga ang target. Saka, hindi lang yan mga maliit. Pati mga malaking marker ay may formation. Yung hindi pa namin nakyat, yan, paayan. Foot marker yan. Saka itong helmet marker. Ito siya. Ito pa, may footprint marker ito eh. Yan, malaki dito. Diyan lahat nakakuha. So, yun buddies. Hopefully naiintindihan nyo na sa paghukay, sa after remapping, susunod talaga ang pag-test dig para ma-confirm na backfilled ang shaft. Then may tinatawag tayong code 5 hidden trail marker confirmation na nilalagay nila yan dyan para nag-indicate na may item target sa ilalim. Kasi pag wala, huwag na tayong maghukay, di ba? Common sense, no? Bakit magpagod pa tayo dyan? Wala na man tayong mapapala. Pero pag na-trace na natin through remapping, test digging, gagamit tayo ng mga gadget o kahit anong detector, may problema yan, pang checking, yun na, confirmation. Pag makita natin yun ang blackish mga boulder, huwag kayo ma-discourage. May paraan yan. Madali lang yan. Chain block, then lahat. Magagawa. Ma-pull out talaga yan. Pag walang chain block, iba-blasting natin yan. Tingnan natin kung hindi ma-pulbos na. C4? Okay. So yun, buddies. Thank you for watching.